Kumusta ngayong araw ay ipapaliwanag ko ang tungkol sa mga kulay ng mata. Magsimula tayo sa isa sa pinakamapang-akit at puno ng ilusyon na kulay ng mata, ang asul na mata. Maaring magulat ka kapag nalaman mong wala talagang kahit isang asul na pigment na umiiral sa mga matang ito. Ang mekanismo na lumilikha ng asul na kulay ng mata ay katulad ng paraan kung paano nagiging asul ang ating langit. Kapag ang puting liwanag mula sa kapaligiran ay pumasok sa stroma ng iris kung saan wala talagang melanin sa mga taong may asul na mata, ang mahahabang wavelength ng liwanag tulad ng pula at dilaw ay tumatagos at sinisipsip ng madilim na epithelium layer sa likod. Habang ang may ikling wavelength naman na siyang asul na liwanag ay bumabangga sa maliliit na protina sa stroma at kumakalat ng malakas na nagre-reflect pabalik sa labas. Ang pisikal na phenomenon na ito ay tinatawag na Tyndall effect, isang anyo na katulad ng Rayleigh scattering. Ang magandang optical illusion na ito ang dumadaya sa ating paningin kaya nakakakita tayo ng malalim at malinaw na kulay asul tulad ng dagat. Hindi pa nagtatapos ang kababalaghan sa pisikal na mekanismo lamang. Sa pananaw ng genetika at kasaysayan ng ebolusyon, ang kwento ng mga taong may asul na mata ay mas kapanak-panabik pa. Ipinakita ng mga modernong genetic studies ang isang nakakagulat na katotohanan. Lahat ng individual na may asul na mata sa mundo ngayon ay may iisang ninuno lamang. Tama ang narinig mo. Humigit kumulang 6,000 hanggang 9,000 taon na ang nakalilipas sa isang lugar sa hilagang kanluran ng Black Sea, isang random na genetic mutation ang naganap sa isang individual. Ang mutation na ito ay may kinalaman sa isang gene na tinatawag na OCA2, ang gene na responsable sa pagkontrol ng produksyon ng melanin. Hindi nito tuluyang pinapatay ang OCA2 gene, kundi nagsisilbi itong switch na nagpapababa ng malaki sa kakayahang gumawa ng melanin sa iris, kaya nababanto ang default na kulay na kayumanggi tungo sa pagiging asul mula sa nag-iisang individual na iyon. Ang gene ng asul na mata ay kumalat at nananatili hanggang sa kasalukuyan. Ngunit bakit ang isang mutation na nagpapababa ng pigment ay nagawang mabuhay at lumakas ng husto? Ang sagot ay nasa pakikibagay sa kapaligiran. Noong ang mga sinaunang tao ay lumipat sa matataas na latitude sa hilagang Europa, kung saan mahaba ang taglamig at bihira ang sikat ng araw, ang kanilang katawan ay naharap sa panganib ng malalang kakulangan sa vitamin D. Ang maputing balat at maliwanag na kulay ng mata, lalo na ang asul, ay nagpapahintulot sa katawan na sumipsip ng pinakamataas na dami ng kakaunting ultraviolet rays mula sa araw. Ang ultraviolet na ito ay dumadaan sa mata, nagpapasigla sa pineal gland sa utak, tumutulong sa pag-aayos ng biological rhythm at sumusuporta sa mas epektibong synthesis ng vitamin D upang maiwasan ang mga sakit sa buto tulad ng rickets. Sa makatuwid, sa malamig at madilim na kapaligiran, ang asul na mata ay hindi lamang isang kagandahan, kundi isang malaking bentahe para sa kaligtasan, isang regalo ng proseso ng ebolusyon. Lilisanin natin ang malamig na hilagang Europa para pumunta sa orihinal at pinakakaraniwang kulay ng mata ng sangkatauhan, ang kayumangging mata. Kung ang asul na mata ay isang ilusyon ng liwanag, ang kayumangging mata naman ay ang pinakamatibay na pananggalang na ibinigay ng kalikasan sa tao. Hindi tulad ng asul na mata, ang stroma sa iris ng mga taong may kayumangging mata ay naglalaman ng napakarami at siksik na mga butil ng melanin pigment. Kapag tinamaan ng liwanag sa halip na kumalat, ang malaking bahagi ng liwanag at enerhiya ng init ay agad na sinisipsip ng mga butil ng melanin na ito. Habang mas mataas ang densidad ng melanin, mas nagiging madilim na kayumanggi ang mga mata at maari pang magmukhang itim. Ito ay isang natural na mekanismo upang pigilan ng sobrang liwanag at mga mapaminsalang radiation na pumasok sa loob ng napakaselan at manipis na estruktura ng eyeball
na nagpoprotekta sa paningin ng husto. Ang kahusayang ito sa proteksyon ang nagpapaliwanag kung bakit ang kayumangging mata ang namamayani sa buong mundo. Ayon sa biometric statistics, mahigit 70% hanggang 79% ng populasyon ng mundo ay may kulay kayumangging mata. Ito ang default na kulay ng mata ng tao mula pa noong unang panahon nang tayo ay naninirahan pa sa maaraw at mahanging kontinente ng Africa. Ngayon, madali mong makikita ang mga kayumangging mata kahit saan, mula sa Asia, Africa, South America hanggang sa Southern Europe. Ang gene na nagtatakda ng kulay kayumangging mata ay ang pinakamalakas na dominanteng gene. Kung ang isang bata ay nakatanggap ng gene para sa kayumangging mata mula sa ama o ina, halos tiyak na ang batang iyon ay ipanganak na may magandang kayumangging mata. Ang pangingibabaw ng kulay na ito ay malinaw na patunay na laging inuuna ng kalikasan ang mga katangian na nagbibigay ng pinakamataas na kakayahan para mabuhay at makibagay sa malupit na kapaligiran. Ang bentahe ng kayumangging mata ay hindi lamang nagtatapos sa proteksyon laban sa araw. Ang saganang melanin sa iris at retina ay nagsisilbing natural na biological sunglasses na tumutulong sa pagprotekta sa mata mula sa pinsala ng ultraviolet UV rays. Kaya nababawasan ng malaki ang panganib ng mga mapanganib na sakit tulad ng cataracts o macular degeneration. Higit pa rito, ipinapakita rin ng mga visual neuroscience studies na ang mga taong may maitim na kayumangging mata ay kadalasang hindi gaanong nasisilaw at may mas magandang visual contrast sa mga lugar na sobrang maaraw. Higit na nakakagulat, ang mataas na densidad ng melanin ay pinaniniwalaang may kaugnayan sa kakayahang magproseso ng mga nerve signals ng mas mabilis ng kaunti na nagbibigay sa mga taong may kayumangging mata ng tiyak na bentahe sa mga aktibidad na nangangailangan ng mabilis na reflexes at mabilis na sports. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagtuklas sa mga bihirang hiyas ng mundo ng tao, ang berdeng mata. Kung ikaw ay may kulay berdeng mata, kabilang ka sa pinakabihirang 2% ng populasyon sa buong mundo. Hindi tulad ng kayumanggi o asul, ang kulay berde ay hindi purong pigment, kundi isang perpektong obra maestra ng biology at optical physics. Sa iris ng taong may berdeng mata, ang stroma ay naglalaman lamang ng napakaliit na dami ng melanin, kadalasan ay isang uri ng pigment na mapusyaw na dilaw o mapusyaw na kayumanggi na tinatawag na lipochrome. Kapag pumasok ang liwanag sa mata, nagaganap pa rin ang Rayleigh scattering na lumilikha ng asul na background. Pagkatapos ang asul na background na ito ay humahalo sa mga butil ng mapusyaw na dilaw na pigment na naroon. Ayon sa pangunahing prinsipyo ng paghahalo ng kulay, ang asul at dilaw ay lilikha ng magandang kulay berde. Ang pagiging komplikado ng berdeng mata ay malinaw ding makikita sa genetic code. Sa loob ng maraming dekada, inakala ng mga siyentipiko na ang kulay ng mata ay itinatakda lamang ng iisang gene. Ngunit ang pagkakaroon ng berdeng mata ay nagpatunay ng kabaligtaran. Ang kulay na ito ay resulta ng komplikadong interaksyon sa pagitan ng iba't ibang bahagi ng gene kung saan ang pinakakapansin-pansin ay ang kombinasyon ng variant ng OCA2 gene at isa pang gene na tinatawag na GAY. Tila ang GAY gene ang may tungkuling kontrolin ang produksyon ng maliit na dami ng dilaw na pigment, habang pinapanatili naman ng OCA2 ang kabuuang antas ng melanin sa mababang antas. Ang random at maselan na kombinasyong ito ay lumilikha ng magkakaibang spectrum ng kulay berde, mula sa misteryosong madilim na moss green hanggang sa makinang na emerald green. Karamihan sa mga taong may berdeng mata ay nagmula sa hilaga at gitnang Europa, lalo na sa mga bansa tulad ng Ireland at Scotland. Kung sa tingin mo ay napakabihira na ng berdeng mata, humanda kang mamangha sa kulay ng matang amber.
Humigit kumulang 0.01% lamang ng populasyon ng mundo ang may ganitong kulay ng mata na ginagawa itong isa sa pinakabihirang biological na katangian ng tao. Ang matang amber ay may makinang na dilaw na kulay, kung minsan ay nagiging parang tansong pula, maningning at malinaw gaya ng mata ng lobo or agila. Hindi tulad ng hazel eyes na may halong iba't ibang kulay, ang matang amber ay isang purong bloke ng iisang kulay. Ang sikreto ng ginintuang kulay na ito ay nasa isang napaka-espesyal na uri ng pigment na tinatawag na pheomelanin o tinatawag ding lipochrome. Ito rin ang uri ng pigment na lumilikha ng pulang buhok. Sa matang amber, ang pheomelanin ay nakatutok ng may napakataas na densidad sa stroma at kapag tinamaan ng liwanag, nagre-reflect ito ng isang maningning na liwanag na parang metal na lumilikha ng isang ligaw at mapangakit na kagandahan. Susunod sa ating listahan ay ang mga pinakamagaling na shapeshifter sa mundo ng kulay ng mata. Ang matang hazel, humigit kumulang 5% ng populasyon ng mundo ang may ganitong kulay ng mata. Ang pinakakatangian ng hazel eyes ay hindi sila kailanman may iisang kulay lamang. Kapag tiningnan ng malapitan, makikita mong ang iris ay isang komplikadong larawan na may napakahindi pantay na pamamahagi ng melanin. Karaniwan, meron silang madilim na kayumanggi o makinang natansong dilaw na bilog sa paligid ng balintataw at dahan-dahang kumukupas palabas, nagiging kulay berde, moss green, o may mga bahid pa ng asul sa pinakagilid. Ang batik-batik at random na pamamahagi ng pigment na ito ay lumilikha ng isang napaka-espesyal na optical effect na nagpapamukha sa mga mata na may malalim na layer, parang isang maliit na galaxy na nakatago sa loob ng mahiwagang tingin na iyon. Ang istruktura ng multi-layered na pamamahagi ng pigment na ito ang nagpaparamdam sa hazel eyes ng isang superpower. Ang kakayahang magbago ng kulay depende sa kapaligiran. Depende sa lakas ng liwanag sa paligid, ang anggulo ng liwanag, at maging ang kulay ng damit na suot ng taong iyon, ang hazel eyes ay maaaring magmukhang mainit na kayumanggi, matingkad na berde, o kung minsan ay nagiging dilaw na lumot. Kapag ang balintataw ay lumalaki sa dilim, ang bahagi ng kayumangging iris ay kumikipot na nagpapakita ng berdeng gilid. Kaya mas nagmumukhang berde ang mata. Sa kabaligtaran, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ang balintataw ay lumiliit, lumalawak ang bahagi ng kayumangging iris, kaya mas nagmumukhang madilim ang mata. Ito ay talagang isang kahangahangang optical illusion na patunay ng pagiging sopistikado sa anatomical structure ng mata ng tao. Isa pang shapeshifter na mahiwaga rin ay ang kulay abong mata. Kumakatawan sa mas mababa sa 1% ng pandaigdigang populasyon, ang mga matang abo ay madalas na napagkakamalang mapusyaw na asul, ngunit ang mekanismo ng pagbuo nito ay may malinaw na pisikal na pagkakaiba. Tulad ng asul na mata, ang matang abo ay wala talagang melanin pigment sa stroma. Gayunpaman, ang pangunahing punto na lumilikha ng kulay abo ay nasa densidad ng mga collagen fibers. Sa mga taong may abong mata, ang stroma ay naglalaman ng malaking dami ng siksik na collagen fibers at mas malaki ang sukat kaysa sa normal. Kapag pumasok ang liwanag, sa halip na kumalat ayon sa Rayleigh effect para lumikha ng asul na kulay, ang malalaking collagen fibers na ito ay nagiging sanhi ng Mie scattering. Ang Mie scattering ay hindi pumipili ng wavelength, ikinakalat nito ang lahat ng kulay ng puting liwanag ng pantay-pantay. Ang resulta ay ang kulay ay nagiging flat, na lumilikha ng kulay pilak na abo, kung minsan ay parang isang manipis na ulap na bumabalot sa eyeball. Bukod sa mga karaniwang kulay ng mata at mga natural na variant, ang biology ng tao ay nagtatala rin ng mga napaka-espesyal na kaso na sumasalamin sa kamangha-manghang pagkakaiba-iba ng genetika. Una ay ang itim na mata. Sa katunayan, sa ilalim ng mahigpit na medikal na pananaw, walang mata na 100% purong itim. Ang mga mata na tinatawag nating itim ay talagang napaka
napakadilim na kayumanggi. Sa mga matang ito, ang dami ng melanin na ginagawa ay nasa pinakamataas na antas, napakasiksik kaya halos sinisip-sip nito ang lahat ng liwanag na tumatama rito nang hindi nagiiwan ng anumang refleksyon, kaya ang iris ay mukhang purong itim at humahalo sa balintataw. Ang fenomeno na to ay napakakaraniwan sa mga populasyong nakatira malapit sa Ecuador, tulad ng sa Africa o ilang bahagi ng Asia, kung saan ang katawan ay nangangailangan ng malaking halaga ng melanin para labanan ang pinakamatinding solar radiation. Ang isa pang matinding kaso sa kabilang panig ay ang mga mata na may kulay pula o mapusyaw na lila. Hindi ito produkto ng science fiction movies, kundi isang tunay na medikal na kondisyon na may kaugnayan sa albinismo. Ang mga taong may albinismo ay may genetic mutation na nagiging sanhi ng tuluyang pagkawala ng kakayahan ng katawan na gumawa ng melanin sa balat, buhok at lalo na sa mata. Kapag ang stroma at maging ang epithelium layer sa likod ay tuluyang transparent dahil sa kawalan ng pigment, ang liwanag kapag tumama sa mata ay tatagos at direktang magre-reflect sa network ng pulang daluyan ng dugo sa retina sa likod ng mata. Depende sa dami ng liwanag at anggulo, ang mga matang ito ay lilitaw na kulay pula ng dugo o kapag hinaluan ng kaunting mahinang scattering ng liwanag, lilikha sila ng ilusyon ng mapusyaw na lila na napakarupok at sensitibo sa liwanag. Nakakita ka na ba ng taong may dalawang mata na may magkaibang kulay? Ang isa ay malinaw na asul at ang isa naman ay madilim na kayumanggi. Maligayang pagdating sa heterochromia syndrome. Ito ay isa sa mga pinakamapang-akit at bihirang biological phenomenon sa paningin. Ang heterochromia ay maaaring mangyari ng buo o bahagi lamang. Ang pangunahing sanhi ay ang hindi pantay na pamamahagi ng melanin sa pagitan ng dalawang mata habang nabubuo ang fetus. Maaari itong magmula sa random na minanang DNA mutations, ang fenomeno ng chimerism, o kung minsan ay resulta ng pisikal na pinsala o impeksyon sa mata na nakakasira sa mga cell na gumagawa ng pigment. Ang kulay ng mata ay hindi lamang tungkol sa kagandahan at genetika, kung minsan sila rin ay mga babalang senyales mula sa loob ng katawan. Isang klasikong halimbawa sa medisina ay ang Kaiser-Fleischer ring. Kung makakakita ka ng isang madilim na bilog na may kulay tanso, parang kalawang na kayumanggi o berde na lumilitaw sa paligid ng pinakagilid ng iris, hindi iyon isang natural na pagbabago sa hitsura. Ang Kaiser-Fleischer ring ay isang katangi-tanging clinical sign ng Wilson's disease. Isang napakamapanganib na genetic disorder kung saan hindi kayang ilabas ng katawan ang labis na tanso. Ang nakakalasong tanso na ito ay unti-unting naiipon sa dugo at nananatili sa Descemet's membrane ng cornea na lumilikha ng kakaibang kulay na singsing na ito. Ang pagkilala sa abnormal na pagbabago ng kulay sa gilid ng mata ay makakatulong sa maagang pagsusuri at pagliligtas sa buhay ng pasyente. Sa tuwing titingin ka sa salamin at titingin sa iyong sariling mga mata, tandaan na tinitingnan mo ang isang obra maestra ng milyon-milyong taon ng ebolusyon, isang natatanging biological mark na hindi pwedeng makopya. Anuman ang kulay ng iyong mga mata, lahat sila ay nagtatago ng isang dakilang kwento ng kaligtasan ng sangkatauhan. Dito na nagtatapos ang video. Salamat sa inyong pakikinig.